Opisyal na tinanggap ni Lin Yi, gamit ang kanyang online name na Feng Haiju, ang misyon. Sinasabi kay Jiaolan na ang kanyang team ay may 3 tao. Ang eksena ay lumipat sa waiting area ng isang ospital, kung saan naglalakad si Jiaolan kasama ang 2 babaeng katulong. Nag-aalala ang isa sa kanila tungkol sa kaliitan ng team na kakapirma lang. Gayunpaman, kalmado at tiwala si Jiaolan. Sabi niya, kung siya ay isang pioneer na tunay na mapagkakatiwalaan ng bansang Xi'an, darating siya. Nagtanong pa ang katulong, nag-aalala kung ano ang mangyayari sa ibang mga pioneer kung hindi siya sumipot. Sumagot lang si Jiaolan na kung hindi siya dumating, ibig sabihin ay hindi sila itinadhana. Habang naglalakad sila, lumitaw ang isang ngisi sa mga labi ni Jiaolan. Tinanong niya ang kanyang mga katulong kung talagang naniniwala sila na ang layunin ng isang misyon na kunin ang bulaklak ng Xi'an ay para ipadala ang mga malalakas na pioneer sa kanilang kamatayan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na layunin ng napakadelikadong gawaing ito ay ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang inaakala. Ipinakita sa isang bisyon kung ano ang bulaklak. Ito ay sumisibol mula sa isang madilim at masamang pool, na pinakakain ng mga katawan at kaluluwa ng mga bumagsak na pioneer. Sabi ni Jiaolan, ang pagkuha ng bulaklak na ito ay isang kinakailangang hakbang para palakasin ang bansa, dahil ito lang ang paraan para mas marami pang pioneer ang mailigtas sa mahabang panahon. Ang dahilan ng misyon na ito, paliwanag niya, ay para protektahan ang parehong kinabukasan ng pangunahing lakas ng bansang Xi'an, na kinakatawan ng bagong henerasyon ng mga pioneer tulad ni Fang Yi at ng kanyang team, na ipinakitang naglalakbay papunta sa misyon sa isang subway, at para buhayin ang pinakamataas na uri ng puwersang panlaban na namatay na sa labanan. Dumating sila sa silid ng kanyang guro sa ospital, ang comatose na matandang lalaki. Hawak ang kanyang kamay, inulit niya ang kanilang layunin. Kailangan nilang kumuha ng mas maraming bulaklak ng Xi'an sa anumang paraan. Ibinunyag niya ang pagkakakilanlan nito at ang malaking kahalagahan ng kanilang misyon. Ang kanyang guro ang nag-iisang pioneer sa buong bansang Xi'an na umabot sa maalamat na Jinggang Realm, at ang bulaklak ng Xi'an lang ang makakagising sa kanya mula sa kanyang pagkakoma. Ipinaliwanag ni Jiaolan ang malaking estratehikong halaga ng isang taong tulad nito. Pagkatapos ng ganap na espiritual na pagkabuhay, ang isang Jinggang Realm powerhouse ay parang isang modernong nuclear weapon, na ginagawa siyang pinakamalaking asset ng bansa sa pakikipag-usap sa ibang mga bansa. Sa kanyang pananaw, ang pagsasakripisyo ng ilang pioneer o kahit na buong squad ay isang karapat-dapat na presyo na babayaran para sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, nag-alala ang kanyang katulong para sa sariling kapakanan ni Jiaolan, sinasabi sa kanya na kahit gaano pa kahalaga ang misyon, mahalaga rin ang kanyang kalusugan. Nagdulot ng madilim na reaksyon ang komento. Dumilim ang mukha ni Jiaolan habang inuulit niya ang mga salitang, mahalaga ang kalusugan ko. Bigla siyang sumabog sa galit at kalungkutan, sumisigaw na ang kanyang buhay ay talagang mahalaga, ngunit dahil lang ito ay isang regalo, na binayaran ng buhay ng kanyang mga bumagsak na kasamahan na namatay para iligtas siya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, tinamaan ng biglaang matinding sakit, isang pisikal na senyales ng kanyang trauma. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma siya at humingi ng paumanhin para sa kanyang pagsabog. Tinanong ng isa sa kanyang mga katulong kung sumasakit na naman ang kanyang ulo. Binaliwala ni Jiaolan ang kanilang pag-aalala, sinasabing hindi pa oras para sa kanyang gamot. Sumagi sa kanyang isipan ang isang bisyon ng kanyang dating masayang team, at umiwas siya ng tingin na may malungkot at pagod na ekspresyon, bumubulong na ang lahat ay nakaraan na. Ang kwento ay bumalik sa isang traumatikong alaala mula sa nakaraan ni Jiaolan. Sa isang madilim at walang laman na tanawin, isang boses ang sumisigaw sa squad na may hawak na espada na umalis kaagad. Isang mas batang Jiaolan ang nakaluhod sa gitna ng mga katawan ng kanyang mga bumagsak na kasamahan habang sinasabi ng kanyang naghihingalong kapitan na ang misyon na kunin ang bulaklak ng Shizai ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Habang nanginginig siya sa kawalan ng pag-asa, iniisip ang kanyang guro at ang kanyang bansa, napagtanto niya na ang matinding dark zone ay isang tunay na walang awa na lugar. Sumigaw siya bilang protesta,
tumatangging iwanan ang kanyang kapitan. Sa kanyang huling sandali, ipinatong ng kapitan ang kanyang kamay sa kanya, inililipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na umaasa siya na ang kanilang mga kapangyarihan ay magagamit niya at nakikiusap sa kanya na makabalik ng buhay. Bumalik sa kasalukuyan, nakatayo si Jiaolan sa ospital, iniisip ang trahedyang araw na iyon. Ibinunyag niya ang mapait na kabalintunaan ng sakripisyo ng kanyang team. Ibinigay nila sa kanya ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi nila alam na ang isang bulaklak ng shizai ay walang silbi kung ito ay nahawakan ng dugo o hindi napitis ng perpekto, ibig sabihin ay nabigo ang kanilang misyon kahit na iniligtas nila ang kanyang buhay. Kalaunan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating ang bagong team ni Fang Yi sa walang laman na labas ng matinding dark zone. Nagreklamo ang pulang buhok na leader tungkol sa mahabang paglalakad. Tinanong niya kung bakit hindi na lang sila lumipad, dahil sa kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Yi na kahit para sa mga pioneer, hindi posible ang lumipad ng matagal hanggat hindi napakalaki ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Nanatiling tahimik si Fang Yi, nakatuon ang kanyang nagliliwanag na pulang mga mata sa kanilang patutunguhan. Sa wakas ay dumating sila sa isang malaki at mabigat na bantay na checkpoint na nagmamarka sa pasukan sa zone. Sa kabila ng mga hanay ng tank traps at fencing, nakita nila ang isang kumikinang na asol na energy barrier. Kinumpirma ni Fang Yi na ito na nga ang matinding dark zone. Kahit sa malayo at sa pamamagitan ng maraming hadlang, nararamdaman niya ang hindi nais na aura ng dark attribute na lumalabas. Kitang-kita na nababagabag sina Yi at ang kanyang leader sa mabigat na enerhiya. Sinasabi ng leader na ito ay 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa halimaw na kanilang nakalaban noon. Sinabi lang ni Fang Yi sa kanila na manatiling kalmado. Pagkatapos ay itinuro niya na hindi lang sila ang sumagot sa tawag. Isang malaki at magkakaibang grupo ng iba pang mga pioneer ang nagtipon na sa checkpoint, naghihintay na magsimula ang misyon. Hula ni Yi na hindi lang para sa malaking gantimpala ang mga pioneer. Ipinaliwanag niya na ang dark attribute ay kilala na napakahirap harapin, walang awa, at natural na pag-alit sa mga tao. Gayunpaman, sa dumaraming bilang ng mga marahas na dark attribute na halimaw na lumilitaw sa mga lungsod, napagtanto ng mga pioneer na hindi na nila kayang baliwalain ang pinagmulan ng problema. Marami ang pumunta rito para harapin ang banta ng direkta at humanap ng paraan para lumaban. Sumang-ayon ang pulang buhok na leader sa kanyang loika, at tumingin si Fang Yi na may bahagyang ngiti, humanga sa matalas na isip ng kanyang pinsan. Ipinakita sa eksena ang iba't ibang ligaw na pioneer, bawat isa ay may natatanging gamit at estilo, lahat ay naghihintay na bumukas ang mga gate. Habang naghihintay sila, ipinaliwanag ni Fang Yi ang kanyang dahilan sa pagkuha ng gayong mapanganib na misyon. Sabi niya, 2 beses na niyang hinarap ang mga dark attribute na halimaw. Ang una ay ang mutated na kuneho, na mas katulad ng isang uri ng gross, parang daga na hayop. Ang pangalawa ay ang ahas at ang kanyang parang daga na partner, si Candle Knight, isang matalinong pares na nagtutulungan para akitin at bitagin ang mga pioneer, isang misyon na halos pumatay sa isang buong squad mula sa Spiritual Energy Association. Ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang detalye, gaya ng tamang itinuro ng kanyang pinsan na si Yi, ay ang mga nilalang na ito ay tila matalino at sadyang nilalampasan ang mga depensa ng militar sa mga hangganan ng lungsod. Hinala niya na gumagamit sila ng hindi kilalang pamamaraan para makapasok sa mga urban area, at ang mga insidenteng ito ay nangyari ng napakadalas kaya hindi na nila maaaring baliwalain. Naging napakasama na ang sitwasyon na kung hindi nila haharapin ang pinagmulan, ang mga lungsod ay tuluyang sasakupan. Sa makatuwid, pagtatapos niya, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa matinding dark zone. Sa checkpoint, pinapanood ng isang opisyal ng militar habang binibigyan ni Su Qingying ng briefing ang isang grupo ng mga pioneer bago ang energy barrier. Nakatayo siya na may mapanglo at seryosong ekspresyon, handa para sa mapanganib na misyon na nasa unahan. Nabali ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang pamilyar na grupo na papalapit.
Lubos siyang nagulat nang makita si Fang Yi na naglalakad kasama sina Lin Yi at ang pulang buhok na leader. Pantay na nagulat ang kanyang berdeng buhok na subordinate, si Zhang Xiaoya, at tinawag siya, ngunit si Su Qingying ay nagyelo, tinatakpan ang kanyang bibig sa gulat. Tahimik siyang nanalangin na hindi siya mapansin ng dakilang master sa karamihan, ngunit nawasak ang kanyang pag-asa nang tumingin si Fang Yi ng direkta sa kanya, na may nagtatanong na tingin sa kanyang mukha habang tinatawag ang kanyang pangalan, kinikilala siya bilang Kapitan Su. Nagbitiw, lumapit si Su Qingying kasama ang kanyang mga nakabalabal na miyembro ng squad. Dahil natanggap na ang impormasyon ng militar tungkol sa team ni Fang Yi, ang pulang buhok na leader, na laging pilyo, ay sinukat ang magandang babaeng may pilak na buhok, at tinanong si Fang Yi kung ito ang hipag ni Yi, isang mapanuksong termino para sa isang potensyal na kasintahan. Ang mungkahi ay nagdulot ng gulat kina Yi at Su Qingying. Namula si Su Qingying at ikinaway ang kanyang mga braso, na sinasabi kung gaano kalaking hindi pagkakaunawaan ito. Kalmadong nilinaw ni Fang Yi na hindi ipinapaliwanag na siya si Kapitan sumula sa Spiritual Energy Association na tumutulong sa kanya sa iba't ibang gawain. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay tila mas nagpagulo kay Su Qingying, dahil nakita niyang mas nakakainis ang paglalarawan kaysa sa romantikong ideya. Naantala ang kanilang pag-uusap ng isang malakas at arroganting boses. Isang kahangahangang matandang lalaki na nakasuot ng mabigat na pulang baluti kasama ang dalawa pang nakabaluti na pioneer ang humakbang pasulong at tinawag silang isang grupo ng mga walang hiyang bata. Malakas siyang nagreklamo na ang bagong henerasyon ng mga pioneer ay mas bata at mas walang galang, hindi man lang binabati ang kanilang mga nakatatanda. Pinagalitan niya sila sa pakikipag-usap ng casual sa gayong mapanganib na lugar. Tinapos niya sa isang sarkastikong komento, sinasabing umaasa siya na lahat sila ay makakaasa sa isa't isa sa loob ng matinding dark zone. Nagalit ang pulang buhok na leader, ngunit pinigilan siya ni Yi, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Kalmadong humakbang si Fang Yi sa pagitan nila, naghuhudyat sa kanyang teammate na kumalma. Hindi natakot, itinuro ng pulang buhok na leader ang arroganting lalaki, sinasabi sa kanya na huwag makialam at binabalaan siya na walang nakakaalam kung sino ang matatakot hanggang mamatay sa loob. Ang ekspresyon ng lalaki ay naging isang galit na titig. Sa sandaling iyon, pinutol ng tunog ng isang papalapit na sasakyan ang tensyon. Ngumisi ang lalaki, nakikita na dumating na ang kanilang sasakyan. Isang malaking armored transport na may mga ilaw ng pulis ang huminto, at bumukas ang mga pintuan sa likod nito. Ang misteryosong si Zhao Lan ay lumabas, at ang kanyang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon ng bawat pioneer doon. Napasinghap ang karamihan, nakikilala ang kilalang Sister Zhao Lan. Naglakad siya pasulong na may awtoridad, kasama ang kanyang mga gwardya sa magkabilang panig habang bumubulong ang mga pioneer sa pagkamangha, nagtataka kung sino siya para magkaroon ng gayong engranding pagpasok. Pinanood siya ni Fang Yi na papalapit at inisip ang kanyang layunin. Siya ang magbubukas ng gate para sa kanila. Nakatayo si Zhao Lan sa harap ng malaki at pumutok na asol na energy barrier. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinitipon ang isang ipu-ipu ng purong enerhiya hanggang sa mabuo ang isang kumikinang na asol na simbolo sa kanyang palad. Sa isang malakas na pagtulak, itinulak niya ang simbolo pasulong, at ang malaking energy barrier ay napunit, na nagbubunyag ng isang madilim na landas patungo sa Forbidden Zone. Sa pagbukas ng gate, opisyal nang nagsimula ang S-Class na misyon.